Hello mga kasignal! What's up? So in this video, we are going to discuss about yung additional conditions for our hybrid bars indicator. The additional condition I am talking about is walang iba kundi yung trading volume. Ayun, umpisahan natin. One additional condition is yung trading volume. Actually, maraming mga additional conditions just to filter out yung mga alerts ng hybrid bars indicator natin. So, bakit ko ba kinukuha ang trading volume? Higher trade volumes for specified security or coin mean higher liquidity, better order execution, and a more active market for connecting a buyer and seller. Sa Tagalog, it's liquidity means kung saan ka madaling makapag-execute ng trades, makapagbenta or makapag-buy ng mga positions mo or ng coins. Okay? So, bakit ko gusto mag-trade sa mga matataas ang volume? So, take note, hindi lang ako nagtitrade porket mataas yung volume. And volume itself can be a lagging indicator. But in this case, we will make it a leading indicator. Okay? So, it is used by a lot of traders. But for me, ito yung implication niya. Let's say, dito tayo sa chart. Kikita nyo to, sobrang taas ng volume niya. Okay? So, dyan ako may trade. I'm not going to show the entries first, but as you can see, may umilaw tayo dyan. May color red tayo dyan na bar. So, I am using this volume as an additional confluence sa hybrid bars indicator natin. Itong mga umiilaw na to, lahat ng may mga colors dyan except for the white color, which is the Fibonacci na diniscuss ko sa previous video ko. Pag hindi mo pa napanood, andyan lang yan. Andito lang yan sa playlist na to. Okay? Just go back and watch the video para mas maintindihan nyo. This filter was set on all types of crossings. As I've mentioned sa lahat ng mga may mga color na bars dito except for yung color white. Yung green tsaka yung black, yan yung green means up close candle. Black means down close candle. Some others use color red or iba-ibang kulay. Basta yung pababa na candle is black dyan sa chart. So, pag umilaw yan, ayan yung hybrid bars indicator natin. Okay? So, ilaw yan sa previous daily high or low, RSI, Fibonacci, and MACD. Alright, let's go kung saan nagmamatter yung high volume. Okay? So, ito. This chart sa right is 3 minutes. Dito sa left is 1 hour. Okay? 1 hour. Ito, backtest natin itong liquidity na to. Continuation ng downtrend for the week. Ito, hindi siya umangat dyan. Nag-liquidity grab or raid or stop hunt siya. Yan. Ito. Let's go. Ayun. Nakikita nyo may umilaw ako dito dahil mataas yung volume niya. Mataas siya ng, sinet ko yan is 2.5% than the previous volume or mas mataas siya ng SMA 200. Yung SMA 200 is like parang flat moving average lang siya. So para lang siyang horizontal. Para pag tinaasan na yun, significant talaga yung pagtaas niya. Okay? So, yun yung additional confluence bakit tumiilaw itong mga hybrid bars indicator natin. High volumes with price changes, okay, tandaan nyo, can indicate specific trading catalyst. Like, for example, yung mga news, yun, CPI, or si Powell, naglabas ng statement. Usually, andyan yung mga trading volume. Okay? So, I'm going to discuss the entries in a separate video sa last video ng playlist na ito. Okay? So, there's another condition, additional condition that I'd like to show you
In 4-hour bar, ito 1 hour kasi na bars ito. Okay? But sa 4 hours na bar, yung mga alert intervals natin, let's go sa recent na lang para makita natin. In the 4-hour bar, okay, let's make this 4 hours para mas clear. Sa 4 hour, every 4 hour na bar na to, yung first 1 hour, since ito kasi may mga intervals ito, itong red, hindi siya mag-alert sa next dyan or sa third. I believe ang ginawa ko dyan is 10 bars above. So, andyan. Dito pa siya mag-alert. Pero, masusupersede yung interval na yon. So, pwede magkalapit siya kung ang nangyari is nag-appear siya in the first 1 hour of every 4 hours. Okay? So itong 4 hours na to, itong recent na lang, baba tayo sa 1 hour. Ito. Time now is ito 18 or 6 PM dito sa Pilipinas. Ito, nagsimula siya ng alas 4. Sa first na 1 hour na to, isusupersede niya kung merong nakitang, magkakaroon siya ng alert. In this case, wala. But kung meron man dyan na pumasok sa mga confluence natin, mag-a-alert siya dyan. Hindi niya i-honor yung interval na yon. Bakit may ganun akong logic? Sometimes, the liquidity raids or the stop hunt happens in the first hour of the 4-hour interval, and it happens in a short period of time. Parang mabilisan. Minsan nagli-liquidity grab siya dyan. Ito, katulad nito. Ito. Alas 8 ng umaga, mabilisan yan. Magmamanipulate siya, saka siya bababa. Kung meron siya nakita dito, mag-alert yan. In this case, wala. But I'm just showing you the logic of the behavior of the indicator when it comes to the interval tsaka sa timing. There are many cases na ganun ang nangyayari. Especially sa mga reversals. Kaya tinatanggal ko yung interval sa first 1 hour. Bakit? Kasi usually andun yung movement, andun yung sessions, which I am going to explain sa next video. Kunyari, alas 8 ng umaga, alas 8 ng umaga, bigla na lang siyang magmamanipulate tsaka bababa. Andun yun, yung mga manipulations, and gusto natin kunin yung mga ganong mga movement, mga malalaking movement na nagmamanipulate, dun tayo i-entry or i-enter. So, do you find it weird? Or do you find it interesting na makikita mo sa chart na nag-work yung ganong rationale? Right? Hanapin pa natin sa chart. Di lang si Bitcoin actually, lahat halos. Lahat ng charts, lahat ng mga coins. May mga ganong instances. Like ito, let's say ito, liquidity sa taas, reversal. Puntahan natin yan para makita natin kung merong entry doon. This case before ng 8 AM meron ng entry, but say yung mga ibang mga cases sa ito for shorting, ayun, alas 8 ng umaga. Okay, kung ito, madaming beses na may mga, may interval ito, dito pa siya next na mag-a-alert. Okay? Isusupersede niya yun dito kung ito pumasok doon sa condition natin na mataas masyado yung volume. But of course, hindi lang volume yun. This case ito, nag-cross siya sa previous daily high, which is ito, itong high na to. Hanap tayo ng mga madaming magkakatabing alerts. Pero yung magkakatabi na yan, matagal yan ha. Say for example, ito akala mo magkatabi sa chart. 12:12 ng hapon,
Yung next na nag-alert dito is 13:15, which is 1:15. Isang oras may get. Okay? So, ito, let's say for example, ito kasi vlogpas na siya ng 1 hour. From 12 noon, ito, 12 noon, yan, to 1 p.m. to 13, pag may lumabas pa dito yan, at kung itong malaki na to, dito siya tumaas, mag-alert yan. Yun lang yung ibig sabihin nun. Okay? But in this case, hindi siya pumasok sa first 1 hour ng 4 hours, after na siya ng alauna. Yun. So, in this case, nag-play out yung short dito. Pag nag-short ka dito, after nitong alert, and then you find a setup there, meron actually ano dyan, divergence, ayan, no? And sa 1 hour, divergence na rin siya. Ayan. Lahat ng pagtaas dito, mas mababa. Itong price, itong MACD dito, mas mababa. Pataas dito. Ito naman, mas mataas, pababa dito. So, nag-play out yung short for a retracement or a pullback going long na naman. So, anyway, I will discuss the entry models sa next video. But just to show you or just to give you a full transparency on how this indicator works. Isa-isahin mo yung mga previous videos before going to the next video. Pag natapos mo namang panoorin yung mga previous videos, and if na-appreciate mo to, then like mo na lang ulit tong video na to, and don't forget na mag-subscribe na rin. Alright? Kung hindi ka pa nakasubscribe ha, at mag-join ka na rin sa Discord para ma-meet mo yung mga ibang traders, or malay mo, doon mo mahanap yung mga trading buddies or trading buddy mo who doesn't find this weird. Those who find this useful. So, see you sa next video, Kasignal. Babush!